Hola! Toleleche, toleleche. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay March 21, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, chapter 7, verse 40 to 51. Marami sa mga nakarinig sa kanya ang nagsasabi, tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Ito nga ang Mesiyas, sabi ng iba. Ngunit sumagot naman ng iba, maari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba't sinasabi sa kasulatan na magmumula ang Mesiyas sa lipi ni David at sa Bethlehem na bayan ni David ipapanganak? Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Ibig ng ilan na dakpin siya, ngunit wala namang mangahas humuli sa kanya. Ang mga kawal na bantay sa templo ay nagbalik sa mga punong saserdote at sa mga pariseyo. Bakit hindi niyo siya dinala rito? Tanong nila sa mga bantay. Sumagot sila, wala pa pong nagsasalita gaya niya. Kayo mambay na rin lang din? Tanong ng mga pariseyo. Mayroon bang pinuno o pariseyong naniniwala sa kanya? Wala. Mga tao lang na walang alam sa kautusan ang naniniwala sa kanya. Mga sinumpa. Isa sa mga naroon ay si Nicodemo na nagsadya kay Jesus noong una. Tinanong niya sila, labag sa ating kautusan na hatulan ng isang tao na hindi muna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa. Hindi ba? Sumagot sila, ikaw ba'y taga Galilea rin? Magsaliksik at makikita mo na walang propetang magmumula sa Galilea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Saturday po sa inyong lahat. Na-experience nyo na ba yung sitwasyon na kung saan yung lahat ng tao sa paligid mo ay mayroong kanya-kanyang opinyon tungkol sa isang bagay at ikaw ang naiipit sa gitna? Kung minsan parang group chat na hindi matapos-tapos dahil iba-iba ang pananaw. Ganito rin yung nangyayari sa gospel ngayon. Iba-iba ang reaksyon ng mga tao tungkol kay Jesus. May naniniwala, may nagdududa, at mayroong ayaw tanggapin. Sa gospel natin, nakita natin ang iba't ibang tugon ng mga tao sa pagkatao ni Jesus. May mga nagsasabing siya yung propeta, may iba naman siya ang Mesiyas. Pero, meron din mga tumututol dahil sa kanyang pinanggalingan. Kasi, sabi nila, ayon sa propesiya, manggagaling ang Mesiyas mula sa lipi ni David at ipanganganak mula sa Bethlehem. Hindi nila alam na siya ay pinanganak sa Bethlehem ayon sa kanilang inaasahan. Kaya lang, lumaki siya sa Galilea, sa Nazareth. Kaya ito yung naging short-sightedness nila. Ang mga pinuno ng mga religion during that time, yung mga punong saserdote, ay nagmamatigas at ayaw tanggapin ang katotohanan. Ano ang pinaka-pinupunto ng ating gospel ngayon? Ang katotohanan tungkol kay Jesus ay hindi nakadepende sa opinyon ng tao, kundi sa mismong pagkakakilala niya bilang anak ng Diyos. Sa buhay natin, madalas tayong naiimpluwensya ng sinasabi ng iba, kung ano ang uso, kung ano ang tama, ayon sa world standard, ayon sa mundo. Pero gaya ng mga tao sa gospel, kailangan nating magpasya. Ikaw ba yung tatanggap kay Jesus? Ikaw ba'y naniniwala sa Kanya? O ikaw ba yung kasama sa mga nagdududa? O ikaw ba yung ayaw tumanggap sa Kanya? Kaya ba natin gagawin ito? Natatanggapin ba natin siya bilang Mesiyas, bilang Kristo? Kahit hindi siya laging tugma
sa ating inaasahan? Paano natin maisasalapat yung gospel natin ngayon? Una, maglaan tayo ng oras sa personal na pagninilay. Huwag lang umasa sa sinasabi ng iba. Basahin at pagnilayan natin ang salita ng Diyos para mas makilala natin si Jesus. Pangalawa, maging bukas tayo sa katotohanan. Tulad ni Nicodemo na nagsasabing, pakinggan muna si Jesus bago husgahan. Tayo rin ay dapat handang makinig bago magdesisyon. Pangatlo, ipahayag ang pananampalataya sa gawa. Hindi sapat na kilalanin si Jesus bilang Kristo. Dapat makita ito sa ating kabutihan, sa ating pagpapasensya at pagmamahal sa kapwa. Let us pray. Panginoong Jesus, maraming salamat sa iyong salita na nagbibigay liwanag sa gitna ng aming pagdududa at iba't ibang opinyon ng mundo. Turuan mo kaming maging bukas sa katotohanan, matatag sa pananampalataya at handang ipahayag ka sa aming gawa. Amen. Kung natulungan ka sa iyong pagninilay, naku, ini-invite kita na i-share natin yung audio gospel na ito sa ating mga kapamilya, sa ating mga kaibigan, sa ating mga GC, upang sila rin ay lumalim at mamunga sa kanilang pananampalataya. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga, lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.